Tumamba ang kanyang katawan pabalik, ngunit saktong nasalo ni Luna ang kanyang nanlalambot na anyo. Humigpit ang ekspresyon ni Luna sa pag-aalala habang dahan-dahan siyang inilalapag sa lupa. Sa kanyang mga iniisip, pinagsisihan niya na muli siyang muntik ng mabigang protektahan ang isang tao. Nagtaka siya kung hanggang kailan siya kailangang mamuhay sa takot na mawala ng isa pang kasama. Naisip niya na ang kanyang kapanganakan, ang kanyang paghihiganti, at ang hiling na nais niyang tuparin para sa kanyang master ang tanging mga dahilan kung bakit siya humahawak ng espada. Gayunpaman, hindi siya kailanman nasanay sa mga sandaling tulad nito, kahit minsan. Kinwestiyon niya kung ang landas na kanyang tinatahak ay tunay na tama, at kung ang mga bagay na pinagsisikapan niyang makamit ay tunay na wasto. Biglang mahinang nagsalita si Nox habang tinatawag ang kanyang kapitan. Sumagot si Luna ng may pag-aalala, tinatanong kung ayos lang siya at pinapagalitan siya sa pagkadismaya habang nagtataka kung paano ito patuloy na kumikilos ng hindi nakikipag-usap muna, lalo na matapos ang nangyari kay Marin. Sa marupok na boses, ipinaliwanag ni Nox na gusto niyang maging mas malakas at nakiusap na tanggapin siya nito bilang kanyang disipulo. Nanahimik sandali si Luna. Nagtaka siya kung alam ba ng bata na ang Lunar Sword Art ay maaaring ipasa sa iisang disipulo lamang at kung pinlano ba nito ang lahat mula sa simula upang hindi siya makatanggi. Pagkatapos ay binanggit niya na ang mapusok na katigasan ng ulo nito ay nagpaalala sa kanya kay Mirin at tinanong kung naisip ba nito na maaari siyang tumanggi. Dahan-daang idinilat ni Nox ang kanyang mga mata at nagawang ngumiti ng pilit habang iginigiit na siya lamang ang tanging kasama na tunay na makakaunawa sa kabaliwang dala nito, at muling nagtanong kung ituturo ba nito sa kanya ang Lunar Sword Art. Napaisip si Luna kung ganito rin ba ang naramdaman ng sarili niyang master noong una itong nangakong ituturo sa kanya ang espada. Sinabi niya rito na siya ay kakatwa at inamin na hindi niya alam kung ang pagiging disipulo niya ay magiging isang biyaya o sumpa para rito. Habang nag-aalinlangan siya, biglang inanunsyo ng system na ang isang random stat ay tumaas ng isa, na ang mana stat ay tumaas ng isa, na ang moonlight element ay nananahan na sa loob ng kanyang katawan, at ang kanyang natural recovery at healing ability ay lubos na bumuti. Nagpatuloy si Luna, idinedeklara na siya, si Luna, kapitan ng lunatic, ay nanunumpa sa liwanag ng buwan na ipapasa ang lahat ng kanyang mga teknik sa espada sa kanya. Sa pagkakarinig nito, tiningnan siya ni Nox at ngumiti ng may kaluwagan at kagalakan. Sa sandaling iyon, unti-unting kumalma ang sitwasyon, at nagsimulang marinig ni Nox ang malalayong tawag ng kanyang mga kasama, na tila isinisigaw ang kanyang pangalan at kinakausap siya ng may halong inis at pag-aalala. Napagtanto niya na hinahanap siya ng mga ito at nag-aalala sa kanyang kalagayan, na nagpangiti sa kanya habang binabanggit na tila kailangan na niyang bumalik ngayon. Naramdaman ni Luna na halos nakabawi na siya. Tumayo ito at sinabing magkikita silang muli sa lalong madaling panahon, at idinagdag na pagdating ng oras na iyon, dapat siyang magpakita ng tamang paggalang sa pagitan ng master at disipulo. Pagkatapos nito, ang kanyang pulang liwanag ay muling nagliyab bago siya tuluyang naglaho. Samantala, isang hinahanap ni Guthrie si Nox, paulit-ulit na tinatawag at tinatanong kung ayos lang ba siya at nasaan siya. Habang tumatagal na walang sumasagot, lalong humihigpit ang kanyang ekspresyon sa pag-aalala. Noon lamang tumunog ang boses ni Nox mula sa likuran niya, sinasabing tila pinag-alala niya itong muli. Nakatayo doon ang kanyang bagbog na anyo, binibigyan siya ng nakakaaliw na ngiti habang sinasabi sa kanya na huwag mag-alala at siya ay ayos lang. Hindi nagtagal, dumating ang natitirang miyembro ng grupo ni Nox at hinangian siya ng paliwanag. Binuod nila ang kanilang naunawaan, sinasabing ang administrator ng Avalot na si Herman ay ang Demon Archduke na si Lamgeton, at nasugatan si Nox habang nilalabanan ito. Idinagdag nila na ayon sa kanyang kwento, isang misteryosong babae ang biglang lumitaw, tinalo ang demonyo, at naglaho. At tinanong nila siya kung tama ba iyon. Kinumpirma ni Nox na iyon nga ang eksaktong nangyari. Nakikinig ang lahat sa kanyang kwento nang may hindi paniniwala, nahihirapang tanggapin ito. Si Paracelsus, na mukhang hindi nasisiyahan, ay tinanong pa siya lalo at sinabing umaasa siyang hindi nagsisinungaling si Nox, iginigiit na noong naghiwalay sila. Sinabi ni Nox na mayroon siyang kailangang gawin at ang lahat ay tila kainahinala na ngayon. Mabagal na sumagot si Nox, tinatanong kung katanggap-tanggap ba para kay Paracelsus na pilitin ang isang taong kakagaling lang sa sugat.
Ngumisi si Periseles sa salitang, pasyente, ikinakatwira na kahit pa silang lima ang magsama-sama ay malamang na hindi man lang nila magagawang magasgasan si Knox. Idinagdag ni Leon na sa kabila ng pagsasabi ng ganoong mga bagay, si Periseles ay talagang desperadong nagsumikap na mahanap si Knox. Masayang kinumpirma ito ni Talia, sinasabing nakita niya ito mismo at isinigaw nito ang pangalan ni Knox hanggang sa halos mawala ang boses nito. Binanggit ni Eleanor na dati ay iniisip niyang sarili lang ang iniintindi ni Periseles, pero tila mayroon din pala itong panig na nagmamalasakit sa iba. Dahil sa pagkapahiya, nagprotesta si Periseles at nagreklamo na kung balak nila siyang insultuhan, dapat ay insultuhan nila siya ng tama. At kung balak nilang purihin siya, dapat ay purihin nila siya ng tama, sinasabihan silang itigil ang paghahalo sa dalawa. Pagkatapos ay ipinaalala sa kanya ni Eleanor ng may pambihirang seryosong tono na gaya ng iniutos nito, na isakay na nila ang lahat ng nailigtas na alipin sa mga karwahe patungo sa akademya. Ipinaliwanag niya na kapag nakumpirma na ang kanilang pagkatao, ang mga biktima ay alinman sa muling makakasama ang kanilang mga pamilya sa kani-kanilang rehiyon o ililipat sa Chudders. Sa pagkakarinig nito, naisip ni Knox na maayos nitong nahawakan ang usapin, at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa buong grupo, idinagdag na hindi pa tapos ang kanilang trabaho. Si Guthrie, na nag-aalala para sa kanya, ay hinimok na dapat muna siyang magpahinga dahil malubha pa ang kanyang mga sugat. Humingi ng paumanhin si Knox, ngunit iginiit na walang oras para sa pahinga. Sinasabing kailangan pa nilang isagawa ang pinakamahalagang gawain ng kanilang misyon. Si Periseles, nang marinig ang pagkaseryoso ng kanyang tono, ay nagsabi na kung ganoon magsalita si Knox, tutulong siya sa abot ng kanyang makakaya. Sumang-ayon din si Leon, sinasabing tutulungan nila siyang muli. Ngumiti si Knox ng may kalkuladong layunin, iniabot sa kanila ang mga kakaibang gamit, at sinabing naantig siya sa kung gaano sila kaedsaydidong tumulong, sinasabihan ang bawat isa na kumuha ng isa. Sinuri ng grupo ang mga bagay ng may kalituhan, nagtataka kung ano ang mga iyon. Tinanong pa ni Periseles kung mga sako ba ito. Pagkatapos ay inutusan sila ni Knox na tipunin ang bawat gintong barya sa lugar, sinasabing natural na kukunin niya ang 80% ng kita. Dahil siya ang nakapatay sa demonyo, ipinalagay niya na wala sa kanilang tatutol. Nagprotesta si Periseles, hinihinging malaman kung nawawala na ba sa sarili si Knox. Sumagot lang si Knox na dahil nauunawaan siya nito ng perpekto, dapat na itong magtrabaho ng mabilis dahil ang mga pagkakataong tulad nito ay bihira. Idinagdag niya na si Periseles, sa partikular, ay dapat magtrabaho ng mas matindi dahil ang isang sako ay hindi sapat para mabawi ang lahat ng perang inaksaya nito. Sa galit, sinabi ni Periseles na siguro, ay nalilito si Knox kung iniisip nito na nakikinig si Periseles sa kahit kanino. Samantala, tahimik na kinalkala ni Leon na sa ganoong kalaking halaga ng ginto, kahit paghati-hatian pa ang 20% sa 5 tao, ang isa ay maaaring mamuhay ng comfortable sa Avalot sa loob ng mahabang panahon. Ang hanggal na si Periseles, na nadala ng kaisipang iyon, ay biglang naging masigla at hinimok ang lahat na hanapin ang bawat sulok ng mga guho. Pinapanood siya, lihim na tumawa si Knox, iniisip na si Periseles ay tunay na isang taong simple ang pag-iisip. Nagbago ang eksena sa estate ng pamilyang Reinhofer kung saan ang nakatatandang kapatid ni Knox ay nakatayo sa tabi ng madrasta ni Knox. Binati niya ito ng may paggalang, binabanggit na matagal na silang hindi nagkikita at tinatanong kung maayos ba ito. Sumagot ito sa pagsasabing nagtitiwala siyang natanggap nito ang kanyang sulat at ipinaliwanag na tila isinasaalang-alang ni Theo ang isang kahalili na hindi siya, kundi ang isa pang anak. Nang may tuso na ekspresyon, tinanong ni Garin kung ang ibig ba nitong sabihin ay ang bunso, si Knox von Reinhofer. Kinumpirma ito ng madrasta, sinasabing ang katayuan ni Knox sa succession order ay tumaas ng husto. Idinagdag niya na bagaman tila suportado pa rin ng Council of Elders si Garin, si Theo ang may hindi matatawarang autoridad sa loob ng House Reinhofer. Para sa reputasyon ng isang kasinggulo ni Knox na tumaas ng ganoon kabilis, sinabi niya na tiyak na dahil ito sa paboritismo ni Theo. Sumagot si Garin ng may tusong ngiti, sinasabing nagdala siya ng kahihiyan dito at hiniling na ipaabot ang kanyang paumanhin sa House Oral din. Tiniyak nito sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa House Oral.
Gamit ang kanyang henyong talento, sinabi nito na ang paglamon sa House Rheinhofer at ang pag-angat ng sarili nilang pamilya sa kaluwalhatian ay magiging madali lang para rito. Anuman ang sabihin ng iba, iginiit nito na siya ang kanyang panganay na anak, ang nararapat na direktang tagapagmana. Idineklara nito na ang tinatawag na henyo ng nakababatang kapatid ay wala kundi isang walang kwentang bulong-bulungan lamang na dapat durugan ni Garin mismo. Hinimok niya itong makamit ang isang napakalaki at hindi maikakailang tagumpay. Tinakpan ni Garin ang kanyang mukha at tumawa ng malakas. Tinatanong ito kung talagang naniniwala ba itong hindi niya kayang talunin ang isang batang tulad ni Nox. Pagkatapos ay lumingon siya ng may demonyong kislap sa kanyang mga mata at sinabing ang kabaligtaran ang totoo. Matagal na niyang hinihintay ang sandaling madudurog niya si Nox sa ilalim ng kanyang sakong. Idineklara niya na oras na para baliin ang mga pakpak ng mapagmataas na hanggal na walang alam tungkol sa tunay na taas ng langit at gagawin niya ito ng walang awa hanggang sa hindi na makatayo si Nox. Pinagtibay niya na ang lahat ay magpapatuloy ayon sa plano. Sa sandaling iyon, ang kanyang ekspresyon ay nagbago tungo sa isang bagay na halimaw. Ang mga madidilim na guhit na parang ugat ay nagsimulang kumalat sa kanyang balat, katulad ng mga nakikita sa mga aliping inangkin ng mga demonyo. Ang mud roster ni Nox ay nakatayo sa likuran niya ng tahimik, nagmamasid. Ilang segundo lamang ang lumipas, ang sarili nitong mukha ay nagbago rin sa parehong nakakatakot na transformasyon, at isang demonyong ngiti ang lumitaw, na nagbubunyag na pareho silang alipin ng mga demonyo. Pagkatapos ay ipinahayag ni Garin na ang lahat ay magpapatuloy ayon sa kalooban ng Archduke. Sinabi ni Nox na ang kabuoang halaga ay umabot sa 1.97 bilyong ginto. Idinagdag na sa puntong ito, nauubusan na siya ng espasyo para itago ang lahat. Pagkatapos ay iniabot niya ang kabayaran kay Eleanor at idineklara na ang utang ay ganap na ng bayad. Sumagot si Daitray sa pagsasabing idinagdag pa nila ang interes sa ibabaw ng orihinal na 200 milyong ginto. Si Eleanor, na may inis na ekspresyon, ay nagsabi na kalimutan na ang interes. Ipinapaliwanag na dahil ang lahat ay nabayaran sa loob lamang ng ilang oras, ang pagkolekta ng interes ay magpapaisip lang sa mga tao na kuripot ang karibal sa pangangalakal. Idinagdag ni Pereselas na may maghahatid na lang ng natitirang pera pabalik mamaya. Habang nagkokomento na ang interes pa lang ay tiyak na nakakalulang halaga na at nag-iisip na ang mayayaman ay talagang iba mamuhay. Ibinaling ni Eleanor ang kanyang atensyon kay Pereselas at tinanong kung nasaan na ang kaninang nag-aapoy na sigasig nito, tinatanong kung bakit nakahilata ito ng ganyan. Casual na sumagot si Pereselas na kapag naisip niya, ang lahat ng pera ay paghahati-hatian din naman ng pantay, kaya walang dahilan para mag-abala siyang pulutin ang lahat ng mag-isa. Idinagdag niya na ang mga taong iyon naman ang kukuha ng lahat para sa kanya. Sina Eleanor at Daitray ay tumitig ng walang kibo sa mga demonyong nagbubuhat ng sako-sakong ginto at nagtanong kung sino ang tinutukoy niyang mga taong iyon. Sumagot si Leon na itatambak niya ang mga punong supot doon. Napansin ni Nox si Talia na nagbubuhat din ng mga sako at nagtaka kung bakit ang undead ay mukhang kasing awa. Naglabas si Talia ng isang awkward na tawa at sinabing kahit gaano pa karami ang pulutin nila, tila wala itong katapusan. Idinagdag na kung alam lang niyang makakatisod siya sa ganitong biyaya, sana ay isinama rin niya si Emma. Tinanong ni Nox kung hindi ba ipinapadala na ni Robert ang lahat ng kailangan niya, pati na ang mga mahahalagang gamit. Sumagot si Talia na bagaman totoo iyon, nakakatanggap pa rin siya ng baon mula sa kanyang ama. Pagkatapos ay sinabi ni Eleanor kay Talia na kung mayroon siyang gusto, dapat itong bumili sa kanilang pangangalakal. Tinitiyak sa kanya na ang pagbanggit sa pangalan ni Eleanor ay magbibigay ng garantiya sa pinakamataas na kalidad ng mga produkto. Masayang nagpasalamat si Talia kay Eleanor sa alok. Nakatayo sa gilid, tahimik na pinagmasdan ni Nox ang bawat isa at naisip na sa orihinal na kwento, sina Eleanor at Talia ay hindi kailanman nagkasundo. Ang isa ay isang mangangalakal na nagsasamantala sa puso ng mga tao, habang ang isa ay isang knight na nagpoprotekta sa buhay ng mga tao, isang likas na magkaaway na pares. Napansin niya na hindi lamang ito ang tanging pagbabago, dahil sina Pereselas at Leon ay likas din na magkasalungat na nakatakdang mag-away. At para naman kay Daitray, matagal na sana itong namatay kung hindi dahil sa kanya. Napagtanto niya na ang kanyang pag-iral ay lumikha ng isang butterfly effect na nagpasimula ng lahat ng mga pagbabagong ito. Sa madaling salita,
Nangatwiran siya na ang main storyline ay kailangang magpatuloy ng maayos, dahil doon lamang niya malalaman ang katotohanan sa likod ng misteryosong sulat, ang nilalang na lampas sa kanyang status window na tumutulong sa kanya, ang kanyang mga nawalang alaala, at ang katotohanan tungkol kay Knox mismo. Gayunpaman, bago pag-isipan ang lahat ng iyon, nagpasya siya na dapat muna niyang ayusin ang mga gantimpala. Sa sandaling iyon, inabisuhan ng system si Knox na ang kanyang natitirang buhay ay 272 araw. Nagsimulang magplano si Knox ng kanyang mga susunod na hakbang, iniisip na maganda ito dahil kumita siya ng higit sa 150 araw ng buhay mula sa senaryong ito pa lamang. Gayunpaman, kinilala niya na walang garantiya na laging magiging maayos ang lahat, ang kanyang mga kaaway ay lalong lalakas, at kung ang paglampas sa trait na ito ay madali, hindi sana ibinigay ng laro sa kanya ang napakalaking bentahe ng pagkakaroon ng dalawang genius traits. Naalala niya na sa lahat ng mga player, wala pang isang matagumpay na kaso ng ganap na paglampas sa terminally ill trait, at kahit matapos maghanap sa community at sa official homepage, ang trait ay halos hindi nababanggit. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang focus sa susunod na gantimpala, ang yaman, at nagpa siya na kailangan niyang patuloy na mag-imbak ng pera para sa main chapter 3. Naalala niya na ang main chapter 3 ay umiikot sa karibal sa pamilya at nagsisilbing isang sumasanga na punto, branching point, na nagtatakda kung sila ay manunumpa ng katapatan sa Arkheim Imperial Family o sasama sa mga Dark Families at sa Lunatic. Isinasaalang-alang na ang antagonist ay si Prince Louis ng Arkheim, na pagtanto niya na ang halagang ito ng puhunan ay hindi pa sapat. Gayunpaman, naniwala siya na ang pinakamalaking gantimpala ng buong episode ay walang duda ang Lunar Sword Art. Naisip niya na hindi kalabisan ang sabihin na ang kanyang buong paglalakbay hanggang ngayon ay para sa teknik na ito. Hindi lamang ito itinuro ni Luna sa kanya ng kusa, kundi idineklara pa nito na tatanggapin siya bilang disipulo, na ginagawang ang rurok ng pag-eespada ay usapin na lamang ng panahon. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung bakit itinuro sa kanya ni Luna ang Lunar Sword Art. Kung gusto nito, maaari na lang nitong patayin si Lame Geton at iwanan siya. Bilang pinuno ng pinakamalaking kriminal na organisasyon sa mundo, ang gayong pag-uugali ay hindi katulad nito, na nag-udyok sa kanya na itanong kung itinago ba nito ang tunay na kalikasan sa likod ng isang maskara. Biglang pinutol ni Pereceles ang iniisip ni Knox sa pamamagitan ng pagtawag at pagsasabing tila darating na sila. Tumingin sa harap si Knox at naisip na mabuti ito dahil ang lahat ng gintong barya ay nakatago na sa dimensional pouch at wala nang natira para mahanap nila. Napagtanto niya na oras na para dumating ang mga ito at linisin ang sitwasyon. Ilang sandali pa, dalawang gwardya ang lumitaw mula sa malayo kasama ang isang lalaking may asul-itim na buhok na naglalakad sa pagitan nila. Kinausap ng lalaki ang grupo, sinasabing sila siguro ang sikat na freshman. Nagulat ang lahat sa kanyang biglaang paglitaw at tinanong ni Eleanor kung sino ang mga taong iyon. Inutusan ng lalaki ang lahat na manatili kung nasaan sila at inanunsyo na sa kapangyarihan ng Elden Academy, silang lahat ay ipinatawag bilang mga saksi. Napaisip si Pereceles kung sino ang taong iyon. Sa puntong iyon, napagtanto ni Eleanor ang pagkakakilanlan ng lalaki at ipinaalam sa lahat na siya ay si Alf von Aststein, isa sa mga propesor na namumuno sa Autonomous Guard Unit ng Akademya at isang top graduate. Nagtanong si Alf kung kilala ba siya nito, na sinagot ni Eleanor na siyempre ay oo, ipinapaliwanag na ang kanyang reputasyon ay kilalang kilala sa mga estudyante. Nagulat si Talia at nagtanong kung siya ba ang may akda ng Elemental Foundations, idinagdag na parang nakita na niya ito sa mga pabalat ng mga bestseller na libro. Kinumpirma ni Alf na tama ito, sinasabing siya ang best-selling author, si Professor Alf, at pagkatapos ay tinanong kung sino ang pinuno ng grupo. Humakbang pasulong si Knox at sumagot na siya ang pinuno, ipinapakilala ang sarili bilang si Knox von Reinhafer. Hiningi ni Alf na ipaliwanag ni Knox ang lahat ng nangyari nang hindi naglalaktaw ng kahit isang detalye. Sa pagkarinig sa utos, lihim na naisip ni Knox ng may panghahamak na, gaya ng inaasahan. Ang tono ni Alf ay nakakainis, at nagtaka siya kung bakit laging nag-uumpisang mag-utos ang lalaki agad-agad. Gayunpaman, nag-atubiling sumang-ayon si Knox at kinausap siya ng may paggalang, pagkatapos ay ipinaliwanag na matapos sirain ang water prison gamit ang Dark Family swordsmanship,
tumingin siya sa paligid para lamang malaman na ang misteryosong babae ay napatay na ang demonyo at naglaho. Ipinagpatuloy ni Alf ang paglalarawan sa babae bilang isang taong may pulang mga mata, may koneksyon sa buwan, at may napakalakas na kakayahan sa pag-eespada. Bilang tugon, nagtanong si Knox kung may ideya ba si Alf kung sino ito. Sumagot si Alf na hindi ito isang bagay na kailangang malaman ng mga estudyante at inutusan silang huwag nang intindihin ang babae mula sa sandaling iyon, sinasabing ang babae ay opisyal na itinalaga ng estado bilang isang lubhang mapanganib na nilalang. Sa pagkarinig nito, naisip ni Knox na balentuna ito at naisip na malamang ay nadidismaya si Alf dahil palagi niya itong nakakatagpo, ngunit hindi pa rin niya ito mapakumbinsi na ituro sa kanya ang kanyang pag-eespada. Matapos ang investigasyon, bumalik ang lahat sa akademya. Pagkalipas ng ilang oras, magkakasama silang nakaupo at nag-uusap. Tumawa si Paracelsus at binanggit na tila hindi napansin ng propesor kung gaano karaming ginto ang mayroon doon. Idinagdag ng pabiro na ang maliit na maharlika ay paminsan-minsan ay gumagawa ng mga bagay na nagpapagaan ng loob sa kanya. Ganoon din ang sinabi ni Leon, na napapansin na kung minsan ay gumagawa rin si Knox ng mga bagay na nagpapagaan ng loob dito. Kinumpirma lamang ito ni Knox. Pagkatapos ay sinabi ni Eleanor na kung iyon talaga ang determinasyon ni Knox, dapat ay alam nito na ang pagsasama sa kanila ay naglagay sa kanila sa panganib. Gayunpaman, ginawa pa rin niya ito, at tinanong niya kung tama ba iyon. Muling sumagot si Knox ng oo. Bahagyang tinapik ni Paracelsus si Leon sa balikat at nagbiro na baka naluwag ang ulo ni Leon noong nakaraang pakikipaglaban sa mga maharlika. Iniyuko ni Leon ang kanyang ulo ng may balisang ekspresyon at sinabing malamang ay naniwala si Knox na ang kanilang pinagsamang kakayahan ay sapat na para harapin ang matataas na antas ng demonyo, pagkatapos ay nagtanong kung ibig bang sabihin nito ay nagtitiwala si Knox sa kanila bilang mga kasama. Lumingon ang lahat kay Knox. Walang pakialam na sumagot si Knox na masyadong malawak ang imahinasyon ni Leon at sinabihan nitong isipin ang anumang gusto nito. Casual na sumagot si Paracelsus na hindi naman dahil ang pagkatiwalaan ni Knox ay nagpaparamdam ng partikular na saya. Gayunpaman, nagsalita si Talia ng may pagkabalisa, nagtataka kung sino ba talaga ang misteryosong babaeng nagligtas kay Knox at inamin na mayroon siyang masamang pakiramdam, na tila patuloy nila itong makakasalamuha sa hinaharap. Sinundan ito ni Paracelsus sa pagsasabing ngayong naiisip niya, iginiit ni Knox na siya mismo ang nakabasag sa water prison, at kinwestiyon niya kung paano naging posible iyon, itinuturo na ang Dark Family Sword ay walang teknik na kayang bumasag ng mga sil o mahika. Tiningnan ni Knox si Paracelsus ng may panghahamak at naisip na kahit mukhang tanga ang lalaki, bigla itong nagtanong ng isang matalas na bagay. Matapos mag-test, nagpasya si Knox na maging tapat at ipinaliwanag na kamakailan lang ay nagsasanay siya ng pag-eespada ng ibang mandirigma, isa na hindi mula sa Dark Family. Inamin niya na kinopya pa niya ang ilan sa pag-eespada ng babaeng iyon matapos itong mapagmasdan ng saglit, at ganoon nabasag ang water prison. Nagulat si Eleanor, nagtatanong kung talagang kinopya ba ito ni Knox matapos makita ng isang beses lang, at kinwestiyon kung bakit pa siya mag-aaral ng pag-eespada ng iba gayong ang Black Sword Art na ang rurok. Sumagot si Knox na hindi niya iniisip na kailangan niyang magpaliwanag dito, pagkatapos ay sinabi na kahit gaano pa kadakila ang Dark Family Sword, ang susunod na pinuno lang ng pamilya ang nakakatanggap ng kompletong turo. Ipinaliwanag niya na sa kalahati lang na sining ng espada, hindi niya makakamit ang kanyang mga layunin, kung kaya't nagsimula siyang mag-aral ng iba pang sining ng espada. Napagtanto ni Paracelsus na hindi si Knox ang panganay na anak, ibig sabihin ng kanyang ranggo sa succession para maging tagapagmana ay napakalayo. Tiningnan ng may paglambot ni Talia si Knox at inulit ang parehong conclusion, kinikilala na hindi siya ang panganay na anak, at ang kanyang posisyon sa linya ng succession ay mababa. Sa pagkarinig nito, naisip ni Knox sa sarili na gumawa lang siya ng kung ano-anong kalokohan, pero naniwala silang lahat. Pagkatapos ay napansin niya na tahimik si Daitry sa buong oras. Sinulyapan ni Knox si Daitry at napansin ang malungkot at balisang ekspresyon nito, iniisip na ang paglalakbay ay naging partikular na mahirap para rito. Naisip niya na bagaman nawalan ito ng posisyon, lumaki ito bilang binibini ng pamilyang Levilla at ang nasaksihan nito noong araw na iyon ay tiyak na isang matinding shock. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay nito at sinabihan itong kalimutan ang lahat ng nakita niya ng araw na iyon at huwag nang masyadong mag-isip tungkol doon.
Nabigla si Daitry at pagkatapos ay bumaling para pasalamatan ng tapat si Nox sa konsiderasyon nito, tinatawag siyang Young Master. Nagdilim ang ekspresyon ni Nox at nanahimik, ipinagpapatuloy ang kanyang iniisip sa sarili. Nagpasya siya na hindi na niya hahayaan ang mga mapanganib na sitwasyon na hindi nababantayan at kung ito man ay isang butterfly effect o hindi, kung susubukan ng system na higpitin ang kapit nito sa kanya, sisirain niya lang ito. Napagtanto niya na ang pakikipagtagpo niya kay Professor Alf ay dumating ng mas maaga kaysa sa inaasahan, na nagpapaiwatig na ang timeline ng episode 3 ay nahila pa sulong. Gayunpaman, napagpasyahan niya na hindi ito mahalaga at kung lumitaw si Alf ng mas maaga kaysa sa hinulaan, sadyang lilibulan niya ito ng mas maaga rin. Abangan!